Ikinuwento ng ina ng mga batang biktima ng pamamaril sa Kawit, Cavite na sinapit ng kaniyang mga anak sa kamay ng suspect na si Ronald Bae. Ang isa sa mga bata ginawang panangga ang sarili para mailigtas ang mga kapatid. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? June Maris, puno pa rin ng dalamhati ang pamilya Caimol matapos pumanaw ang kanilang panganay at sugatan naman sa tama ng bala ng baril ang dalawa pa nilang anak matapos walang kalaban-laban na pagbabarilin noong Biyernes dito sa Kawit, Cavite. Puno ng pagsisisi si Rose Caimol sa pagpanaw ng kanyang 7 gulang na anak na si Micaela Andrea. Tinamaan ng bala sa dibdib si Micaela nang walang habas na mamaril ang sospek na si Ronald Bae noong Biyernes sa kanilang barangay. Nadaplisan naman ang bala sa tenga at likod ng bunso nilang si Richelle. Tinamaan din ng bala sa bituka ang kanyang pangalawang anak na si Ken Cedric o Casey Caimol na inaanak pa ng sospek. Naglalaba po kasi ako nung oras na yon. Inutusan po ako ng biyanan ko na punta ko nga daw po yung asawa ko. Nasabihan na wag mo nang umuwi kasi nga po baka sila yung mapagbalingan. Sabi nga nung tsahing ng asawa ko tsaka ng biyanan ko na may tama nga raw yung mga anak ko. Kaya pinuntahan ko na agad ko sa ospital na pwedeng puntahan. Nagtago raw ang kanyang mga anak sa kanilang kwarto pero natuntun pa sila ng mga sospek matapos mag-iiyak ang kanyang bunsong anak sa takot. Nagtago po sila dun sa kutsyon, nagtakip sila ng kutsyon. Siguro nung naanohan na may tao doon, inakyat niya yung mga anak ko doon. Doon niya binaril. Pumarang po si Ika doon sa anak ko, kaya siya kumbaga sa kanya yung malapitan yung tama. Stable na raw ang kondisyon ni Casey matapos maoperahan at nagpapagaling sa Philippine General Hospital. Gulong-gulo ang isip ng lola ng mga biktima sa bilis ng mga pangyayari. Bukod sa tulong pinansyal, naghahanap ng konting kasiyahan ng pamilya. Umaasa silang makikiramay sa kanila ang ilang personalidad na kanilang iniidolo. Nanalo survivor. Apo, Betong. Betong. Sabi mo po sa kanya, mamasyal naman po dito. Gusto kong makipaglamay po siya. Kahit na si Vic po. Vic Soto. Maris, kasalukuyan pa rin nasa Philippine General Hospital ang isang waterboy at isang kapitbahay ng pamilya Caimol na nakilala lamang sa pangalang Maricel. Maris? Bernadette, kumusta na yung komunidad dyan pagkatapos ng insidente yun? Nandun pa ba yung takot dahil sa nangyari? June, ngayon, nung nakausap natin yung ilan sa mga kapitbahay ng pamilya Caimol, ay puno pa rin sila ng takot. Pero unti-unti ay bumabalik na sa normal yung sitwasyon dito. Kagaya nga nung araw ng Biyernes na takot na lumabas o bumiyahe yung mga tricycle driver dito. Ngayon ay nakakabiyahe naman na rin sila. Pero yung mga kapitbahay dito ay natatakot dahil baka raw ay yung isa pang sospek ay baka raw balikan sila. June? Bernadette, nagkaroon ba ng inkling yung mga kapitbahay nung namaril na baka darating nga yung panahon na gagawin niya itong ganitong klaseng pamamaril? June, nakausap natin yung mga kapitbahay dito. Matagal na raw na hindi umuwi dito si Ronald Bae. May mahigit isang taon na rin daw. Kaya hindi nila inakala na bigla itong uuwi dito. Pero meron nga raw siya nabalitaan na maaaring meron daw nakaalitan nito yung misis ni Ronald Bae. Kaya ito raw ay nagpapalipas ng sama ng loob dito. Pero nung araw ng Biyernes, meron na raw silang nararamdaman na maaaring merong araw kaalitan o kagalit itong si Ronald Bae dahil meron daw silang mga nakakita na meron daw tangan na baril si Bae. Pero ang hindi nila in-expect ay yung sa mga walang kinalamang sibilyan ang mapagbubuntunan ng suspect. June, wala talaga silang kaalam-alam na maaaring humantong sa ganon yung pangyayari dahil sabi ng ibang mga kapitbahay dito, kilala naman daw nila si Bae at madali daw itong lapitan at madali daw itong tumulong sa kanilang mga komunidad. Kaya nagulat na lamang din sila na bigla daw itong magwala noong araw ng Biyernes. June? Maraming salamat, Bernadette Reyes.